Huling namataan po ang bagyo, 210 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. Nakapasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility muli. Meron itong taglay na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna, so patuloy ang paghina nito at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. At kumikilos east-northeast, mabagal pa rin sa ngayon at 10 kilometers per hour. Yung trough o yung outer portion ng bagyo nagdadala po ng mga pag-ulan dito sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Meron din mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, habang sa ibabang banda ng ating bansa andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito pa rin yung mga kaulapan na linya na tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Meron din itong madalas po na malalakas na mga pag-ulan at mga thunderstorms, kaya pinag-iingat na natin yung ating mga kababayan overnight dito sa Mindanao, lalo na sa may Sorsogon, Davao Region at Surigao del Sur. Habang ang natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin po ang partly cloudy to cloudy skies. So maraming lugar naman po maaliwalas ang gabi at sasamahan lamang ng mga saglit na mga pag-uulan. Base naman sa ating latest satellite animation, sa ngayon wala pa naman tayo nakikitang low pressure areas or banta ng panibagong bagyo after nitong si Bagyong Uwan. However, base po sa ating latest tropical cyclone threat potential, kung meron nga bang mabubuong bagyo sa loob ng anim na araw, mababa ang chances sa ngayon po, no? Pero itong kulay dilaw, associated yan usually sa mga low pressure areas. So posible hanggang sa araw po ng Martes next week, may buong low pressure area na nakapaloob dun sa Intertropical Convergence Zone. Kung ito man ay hindi magiging bagyo, aasahan po na magiging maulan ang malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon po, pinag-aantabay natin yung ating mga kababayan po, no, sa mga posibleng mga advisories or mga heavy rainfall warnings na i-issue natin sa ating mga kababayan hanggang sa early next week.